Milagros, magnanakaw ka. Niloko mo ang buong kooperatiba para lang sa sarili mong bulsa. Ang sigaw na iyon ni Don Carlos ay tila isang malakas na sampal na dumuwal sa gitna ng katahimikan ng bulwagan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang ingay ng mga electric fan na pilit na binubuga ang mainit na hangin sa loob ng Palawan Cooperative Hall ay natabunan ng masakit na bulong-bulungan ng mahigit 100 mga kapitbahay at kasamahan ko sa pagrurong dagat. Tumingin ako sa paligid. Ang mga mata ng mga taong dati ay numingiti sa akin, ang mga kamay na dati ay tumutulong sa akin na humila ng mga lambat ng siwid sa pampang, na yon ay nakaturo sa akin ng may kasuklam-suklam. Hindi totoo yan, Don Carlos. Pilit kong pinatatatag ang aking boses, kahit ang totoo ay nangangatog na ang aking mga tuhod. Alam niyo kung gaano ko pinahalagahan ang bawat hibla ng rongdagat na inilalabas natin dito sa Palawan. Wala akong ninanakaw, ngunit hindi nakininig ang matanda. Si Don Carlos, ang lalaking itinuring kong anusan, ang taong nagpahiram sa akin ng puhunan noong mamatay ang aking kapatid at naiwan sa akin ang 2 munting pamangkin, ay tumayo mula sa kanyang upuan sa harapan. May hawak siyang isang folder, at sa loob nito ay isang dokumentong tila magiding mitsa ng aking kamatayan. Wala kami nanakaw? Ano ito? Inihagis niya ang mga papel sa mahabang mesa. Isang kontrata ng pagbebenta ng karapatan sa bayrong dagat ng komunidad sa isang pribadong korporasyon mula sa Maynila. At tingnan ninyo mga kasama. Tingnan ninyo ang pirma sa ibaba. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. Ang aking mga kamay na magaspang, maitim dahil sa araw, at puno ng kalyo mula sa 20 taong pabababad sa alat ng dagat, ay dahan-dahang kinuha ang papel. Halos gumuho ang langit nang makita ko ang pamilyar na mga kurba ng aking pangalan sa ibaba ng dokumento. Milagros Soledad. Perpekto ang bawat stroke. Ang bawat tuldok. Ito ang pirma ko, pero alam ng konsensya ko na hindi ko kailanman hinawakan ang panulat para sa kasunduang ito. Hindi ko ito pinirmahan. Bulong ko, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa harap. Isang malakas na tawa ang narinig ko mula sa tabi ni Don Carlos. Si Emilio, ang negosyanteng laging nakasuot ng mamahaling barong at tila laging may plano sa aming baybaybayin, ay nakangisi ng mapang-api. Huwag ka na magmalinis, Milagros. Nakita na ng lahat ang ebidensya. Dahil sa kasakiman mo, mawawala ng hanapbuhay ang buong barangay para lang mapatayo ang resort na gusto mong pagkakitaan ng patago. Hiya naman sa sarili mo, Milagros. Sigaw ng isang babae mula sa likod. Akala namin ay ikaw ang katuwang namin, yung pala ay ikaw ang ahas na tutuklaw sa amin. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa hapdi ng sugat na nakukuha ko sa mga matatalim na batuhan sa ilalim ng dagat. Ang dangal ko, ang tanging bagay na itinatangi ko bukod sa aking pamilya, ay tila kinakaladkad sa putikan sa harap ng lahat. Lumingon ako sa gilid ng entablado. Doon, nakatayo ang aking kapatid na si Tomas. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. Ang kanyang mga balikat ay tila bumabagsak sa bigat ng isang lihim. Sa sandaling iyon, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Naalala ko ang mga gabing uwi siya ng lasing, ang mga lalaking naghahanap sa kanya sa aming bahay dahil sa utang sa sugal, at ang mga dokumentong nakita kong lading itinatago ni Don Carlos kapag dumadalaw si Tomas sa opisina nito. Tomas? Tawag ko sa kanya ng mahina. Tomas, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ang totoo. Hindi kumibo si Tomas. Mas lalo niyang itinungo ang kanyang ulo. Ang kanyang pananahimik ay parang isang matalim na balisong na itinusok sa aking likuran. Sa oras na yon, naintindihan ko na ang lahat. Ibinenta ako ng sarili kong dugo para sa mga utang niyang hindi matapos-tapos. Ang kapatid na pinag-aral ko, ang kapatid na pinakain ko, kahit ako mismo ay wala nang maisubo, ang siyang pumatay sa aking dangal. Ano, Milagros? Bakit ka tumitingin sa kapatid mo? Huwag mong idamay ang ibang tao sa dumi mo. Bulyo muli ni Don Carlos. Humakbang siya palapit sa akin, ang kanyang anino ay tila lalamon sa aking maliit na anyo. Dahil sa ginawa mo, tinatanggalan ka na namin ng karapatan sa kahit anong bahagi ng bayrong dagat.
Mula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng kooperatiba. Ikaw ay ituturing na kaaway ng komunidad. Ang mga kapitbahay ko ay nagsimulang mag-ingay, may mga nagmumura, may mga nagtatapon ng masasamang salita na parang mga bato. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa aking katawan. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw at sabihing biktima rin ako. Pero tiningnan ko ang mga mata ni Don Carlos, malamig, mapanganib at may halong tagumpay. Alam niyang wala akong laban. Isa lamang akong mahirap na babaeng magsasaka ng rong dagat laban sa makapangyarihang pangulo ng kooperatiba at isang mayamang negosyante. Pero sa kabila ng paliliit, may isang bagay na nagliyab sa loob ko. Hindi ito ang milagros na kilala nila. Ang dagat ng Palawan ang nagpalaki sa akin. Ang mga alon ang nagturo sa akin kung paano lumaban sa bawat hampas. Kung ang akala nila ay sapat na ang suyap ng kahihiyan para mapatumba ko, nagkakamali sila. Hindi ako umiyak. Sa halip, pinunasan ko ang aking pawis sa noo at tumayo ng tuwid. Ang aking paningin ay tumama sa pirma sa dokumento. May isang bagay na kakaiba. Isang maliit na detalye na tanging ang isang taong sanay sa hirap at pagtitiis ang makakapansin. Kung ganoon, simula ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig, bagkus ay kasing lamig na ng malalim na bahagi ng karagatan. Kung naniniwala kayong ako ang pumatay sa kinabukasan ng barangay na ito, sige. Tanggapin niyo ang tirma ko. Kinuha ni Don Carlos ang isang panulat at isa pang dokumento, ang formal na pagsuko ng lahat ng aking ari-arian at ang pagpapaalis sa arken sa aking tahanan bilang pambayad puri. Pirmahan mo ito. Utos ni Don Carlos habang inilalapit ang dulo ng panulat sa akin. Pirmahan mo ito ngayon din, o tatawag ako ng pulis para kaladkaring ka palabas dito at ituloy ang demanda sa iyo sa bayan. Piliin mo, Milagros, pirma o kulungan. Tumingin ako sa panulat, pagkatapos ay kay Tomas na nananatiling tahimik, at huli ay kay Don Carlos. Alam kong ang bawat segundo ay mahalaga. Alam kong ang aking susunod na galaw ang magpapasya kung tuluyan na ba akong lulubog o kung ito ang simula ng aking paglutang. Kinuha ko ang panulat, pero bago ko idikit ang dulo nito sa papel, isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi na ikinagulat ni Don Carlos. Pipirmahan ko ito, wika ko. Pero may isang kondisyon na dapat nating isulat sa harap ng lahat. Ang paglalakad pauwi mula sa bulwagan ay tila isang paglalakbay sa gitna na nagbabagang uling. Bawat hakbang ko sa madilim na daan ng aming barangay ay sinasabayan ng mga matatalim na sulyap mula sa mga bintana ng mga kapitbahay. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga insektong pilit na pumapasok sa aking pandinig. Magnanakaw, walang utang na loob, traidor. Na makarating ako sa aming munting bahay na yari sa Kawayan at Nipa, isang bahay na itinayo ko mula sa bawat sentimong kinita ko sa pagbibilad ng guso sa ilalim ng nakatirik na araw, ay sinalubong ako ng isang mabigat na katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Sa loob, nakaupo si Tomas sa gilid ng hapagkainan, nakatitig sa malamig na kape. Hindi niya ako tiningnan nang pumasok ako. Inilapag ko ang aking lumang bag sa upuan at tumayo sa harap niya. Bakit, Tomas? Ang tanging lumabas sa tuyot kong lalamunan. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang isang basong tubig at uminom ng mabilis, tila pilit na nilulunod ang anumang natitirang hiya sa kanyang katawan. Bakit mo ipinalit ang dangal ko sa mga utang mo sa sugal? Muli kong tanong, sa pagkakataong ito ay mas madiin at puno ng pait. 20 taon, Tomas. 20 taon akong nagpakuba sa dagat para mabigyan ka ng maayos na buhay, para mapalaki ang mga anak ng mamayapa nating kapatid. Pero bakit ganito ang iginanti mo? Biglang tumayo si Tomas. Itinulak ang upuan ng malakas kaya lumika ito na nakakangilong ingay sa sahig. Para sa atin din ang ginawa ko, ate. Akala mo ba madaling makita kang hirap na hirap? Pinangakuan ako ni Don Carlos. Kapag naibenta ang buy sa mga taga-Maynila, magkakaroon tayo ng malaking komisyon. Hindi na natin kailangang magbilad ng rong dagat habang buhay. Komisyon? O pambayad sa utang mo sa sabong? Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang luhang kanina ko pakinikimkim. Ibinenta mo ang kinabukasan ng buong barangay para lang mailigtas ang sarili mong balat. At dinamit mo pa ang pangalan ko. Wala kang alam, ate, matanda na tayo,
Mamamatay tayong mahirap dito kung hindi tayo gagawa ng paraan. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatanggol sa sarili, ang karaniwang tono ng isang taong alam na siya ang mali, pero ayaw tumanggap ng pagkatalo. Milagros? Tomas? Anong nangyayari? Sabay kaming napalingon sa pinto ng silid. Doon ay nakatayo si nanay, ang kanyang katawan ay tila mas lalong lumiit sa loob ng kanyang kupas na duster. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay nakakapit sa hamba ng pinto. Ang balitang kumalat sa barangay ay tila nakarating na rin sa kanyang pandinig. Nanay, ang tanging nasabi ko, totoo ba, Milagros? Tanong ni nanay. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Totoo bang ninakawan mo ang mga kapitbahay natin? Sinasabi nila sa labas na itataboy na tayo sa dagat dahil sa iyo. Hahakbang sana ako palapit para yakapin siya, para sabihing biktima rin ako, pero bago ko pa magawa iyon ay biglang namutla si nanay. Humawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nanlisik sa sakit bago unti-unting pumikit. Nanay! Sabay kaming sumugod ni Tomas nang bumagsak ang matanda sa sahig. Ang gabi ay napuno ng kaguluhan. Sa tulong ng ilang mga pamangkin ko, dinala namin si nanay sa maliit na klinika sa bayan. Ang bawat sandali sa loob ng tricycle ay parang isang taon. Nakatingin lang ako sa labas, sa madilim na karagatan ng Palawan na tila nakikiramay sa aking pagdurusa. Habang hinihintay naming lumabas ang doktor, naupo ako sa isang mahabang bangko sa labas na emergency room. Napatingin ako sa aking sariling mga kamay. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, mas lalong naging malinaw ang bawat gatla at kalyos sa aking palad. Ang mga daliri kong ito ang nagtanim, nag-ani, at naghugas ng libu-libong kilo ng rongdagat. Ang mga kamay na ito ang nagpakain kay Tomas mula noong bata pa siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa akin. Pinataba ko ang ahas na siya ring tutuklaw sa akin. Inalagaan ko ang kapatid na siyang unang maghuhukay ng aking libingan. Ang sakit ay unt-unting napalitan ng isang malamig na pot. Hindi na ito tungkol lamang sa bayrong dagat. Tungkol na ito sa bawat patak ng pawis na naging dugo dahil sa kataksilan. Lumabas si Tomas mula sa loob ng klinika. Bakas ang pag-aalala sa mukha, pero alam kong hindi para kay nanay ang tunay niyang takot. Takot siyang mawalan ng taga-suporta. Takot siyang wala ng sasalo sa kanyang mga pagkakamali. Ate, kailangan natin ng pera para sa gamot ni nanay. Mahinang sabi niya. Sabi ng doktor, mild stroke daw dahil sa stress. Hindi ko siya sinagot, wala na akong pera. Ang lahat ng naipon ko ay kinuha na ni Don Carlos bilang bayad pinsala sa kooperatiba. Gagawa ako ng paraan. Sabi ni Tomas, bago mabilis na tumalikod at lumabas ng klinika. Dahil sa hinala, dahan-dahan akong sumunod sa kanya. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno ng akasya sa tapat ng klinika. Nakita ko si Tomas na nagmamadaling lumapit sa isang lalaking nakasakay sa motorsiklo na nakaparada sa dilim. Ang lalaki ay isa sa mga tauhan ni Don Carlos. Nakita ko ang pag-abot na lalaki ng isang makapal na sobre kay Tomas. Isang mabilis na palitan ng salita, isang tango, at mabilis na humarurot ang motorsiklo paalis. Naiwan si Tomas na tinitingnan ang sobre bago ito isinilid sa loob ng kanyang t-shirt. Ang aking puso ay tila naging bato. Na yon ay sigurado na ako. Hindi lang basta nagkamali si Tomas, kasabot siya sa isang planong mas malalim pa sa inaakala ko. Hindi na ako ang Milagros na iyakin. Ang babaeng lumabas mula sa anino ng puno ng akasya ay ang Milagros na handang sumabay sa bagsak ng pinakamalakas na alon. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang isang bagyong hindi nila malilimutan. Pagising ng umaga, ang amoy ng gamot at antiseptiko sa klinika ay tila sumasakal sa akin. Nakita ko si Tomas na natutulog sa sahig, yakap-yakap ang sobrang nakuha niya kagabi. Gusto ko siyang sipain, gusto ko siyang gisingin at isampal sa kanya ang bawat sentimo ng dugong perang hawak niya. Pero nanatili akong tahimik. Sa labanang ito, ang galit na walang plano ay talo. Ate, gising ka na pala. Bungad ni Tomas na magmulat siya ng mata. Mabilis niyang isinilid ang sobre sa kanyang bulsa. Heto, may pambayad na tayo sa gamot ni nanay. May sobra pa para sa pagkain ng mga bata. Saan galing ang pera, Tomas? Tanong ko,
Ang boses ko ay kasing tuyot ng lupang hindi naulanan. Nag-overtime ako sa konstruksyon sa bayan, pagsisinungaling niya, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang bayaran ang bill ni nanay. Kung kailangan kong gamitin ang perang galing sa demonyo para mabuhay ang nanay ko, gagawin ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakalimot na ako. Pag-uwi ko sa barangay para kumuha ng gamit at pagkain para sa mga bata, doon ko naramdaman ang tunay na tindi ng lason ni Don Carlos. Huminto ako sa sari-sari store ni Aling Marites para bumili ng gatas at ilang delata. Aling Marites, pabili nga po ng gatas para sa mga bata. Ilista niyo muna, babayaran ko sa katapusan, sabi ko. Tumigil si Aling Marites sa paglilinis ng garapon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng may halong pandidiri. Pasensya na Milagros, pero wala nang pautang para sa mga taong walang isang salita. Baka ibenta mo pa ang tindahan ko sa mga taga Maynila kapag hindi ka nakabayad. Narinig yun ng mga kapitbahay na nakatambay sa labas. Nagsimula silang magbulungan, sapat na lakas para marinig ko. Yan pala yung Milagros na traidor. Akala mo kung sinong banal, magnanakaw pala. Buti nga sa kanya, baka karma na yan dahil sa pagbebenta niya sa atin. Ang hiya ay parang apoy na sumusunog sa aking balat. Ang mga taong ito, na pinahirang ko ng bigas noong bagyo, na tinulungan ko noong nagkasakit ang kanilang mga anak, ngayon ay sila pa ang unang bumabato sa akin. Tumalikod ako ng walang imik, bitbit ang walang lamang kamay at pusong punong-puno ng pait. Pagdating ko sa aming bakuran, nanigas ako sa aking kinatatayuan. Isang mamahaling itim na pickup ang nakaparada sa tapat ng aming dampa. Sa aming beranda, nakaupo si Don Carlos, kampanteng humihitit ng sigarilyo habang tinitingnan ang paligid. Magandang tanghali, Milagros, bati niya ng may mapang-aping ngiti. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko. Nakuha niyo na ang bayrong dagat ko? Ano pang gusto niyo? Tumayo si Don Carlos at dahan-dahang lumapit sa akin. Inilabas niya ang isang pirasong papel, isang kasunduan sa pautang na may pirma ni Tomas. Hindi lang ba ang nakuha ko, Milagros? Ang kapatid mo si Tomas, isinangla pati ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito para sa kanyang mga utang. At dahil hindi siya makabayad, ang bahay na ito ay sa akin na rin. Nanlambot ang aking mga tuhod. Ito na ang tanging natitira sa amin. Ang bahay na binuo ko mula sa pagtitiis sa hirap. Hayop kayo, bulong ko. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Don Carlos habang tinatapik ang aking balikat na parang isang maamong amo. Mabait ako. Bibigyan ko kayo ng 30 araw para lumayas. Pero kung gusto mong mapabilis ang usapan, huwag mo nang ituloy ang anumang plano mong kondisyon sa kooperatiba. Umalis na lang kayo ng tahimik. Umalis si Don Carlos na may dalang tagumpay, iniwan akong nakatulala sa gitna ng init ng araw. Nang sumapit ang gabi, hindi ako makatulog. Ang isip ko ay puno ng galit at takot. Lumabas ako ng bahay at naglakad patungo sa dalampasigan, ang tanging lugar kung saan ako nakakahanap ng kapayapaan. Pero kahit ang dagat ay tila binabago na ng kasakiman. Mula sa malayo, nakita ko ang mga ilaw ng flashlight sa gitna ng dagat, malapit sa aking dating bay. May mga bangkang demotor doon, at nakita ko si Emilio na may kasamang mga lalaking may dalang mga kagamitan sa pagsukat. Dahan-dahan akong lumapit, nagtago sa likod ng malalaking bakawan. Narinig ko ang usapan nila. Dito tayo magsisimulang magtambak ng lupa para sa foundation ng resort, sabi ni Emilio. Kailangang malalim ang pagkabaon para hindi matibag ng alon. Kapag natakpan natin ang daloy ng tubig dito, mabilis nating makukuha ang permit para sa reclamation. Nanlaki ang aking mga mata. Ang bahaging iyon ng dagat ay ang puso ng daloy ng tubig. Kung tatambakan nila iyon, titigil ang sirkulasyon ng sariwang tubig sa buong baybayin. Sa sandaling iyon, naalala ko ang mga turo ni tatay tungkol sa red tide. Ang tubig na hindi gumagalaw, ang tubig na sobrang init dahil sa pagkukulong, ay ang perpektong lugar para sa mga nakalalasong lumot na papatay sa lahat ng lamang dagat. Hindi lang basta resort ang itatayo nila. Pinapatay nila ang mismong buhay ng Palawan para sa kanilang bulsa. At ang planong 30 araw na palugit ni Don Carlos?
Na yon ay alam ko na kung bakit. Dahil sa loob ng 30 araw, sisimulan na nila ang pagsira sa daloy ng tubig bago pa man malaman ng sinuman ang epekto nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa kadiliman ng dagat. Sige, Don Carlos. Sige, Emilio, bulong ko sa hangin. Tambakan niyo ang dagat, takpan niyo ang daloy ng tubig. Pero hindi niyo alam na sa bawat metrong itinatambak niyo, unti-unti niyo ring hinuhukay ang sarili ninyong libingan. May nakalimutan silang isang bagay, ang dagat ay hindi basta-basta nagpapasakop. At ako, si Milagros, ang magsisilbing mata ng karagatan na magpapatumba sa kanila. Ang dagat ay hindi nagsisinungaling. Maari lokohin ng tao ang kanyang kapwa, maari nakawin ng malalakas ang dangal na mahihina, pero ang karagatan ay may sariling batas na walang sinumang makakabal. Madaling araw pa lang ay nasa dalampasigan na ako. Sa gitna ng dilim, tanging ang mahinang hampas ng alon sa aking mga paa ang nagbibigay ng tunog sa paligid. Nakatingin ako sa malayo, doon sa bahagi ng dagat kung saan nakatirik ang mga kawayan ng aking bay. Doon, kung saan binuo ko ang pangarap ng aking pamilya sa loob ng 20 taon, na yon ay may mga anino ng mga tauhan ni Don Carlos na tila mga buitreng nagbabantay sa kanilang nakuha. Sumakay ako sa aking maliit na bangka, ang Laya. Dahan-dahan akong sumagwan patungo sa gitna, iniiwasan ang ingay para hindi mapansin ng mga gwardiya sa pampang. Gusto kong makita ng malapitan ang ginagawa ni na Emilio. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang pagbabago sa tubig. Isinawsaw ko ang aking kamay sa dagat. Mainit. Masyadong mainit para sa oras na ito ng madaling araw. At ang amoy, may kakaibang lansa, isang amoy na tila nabubulok na bagay na hinaluan ng matapang na amoy ng asupre. Kinuha ko ang isang basong plastik at kumuha ng kaunting tubig. Itinaas ko ito sa liwanag ng papalubog na buwan. Hindi ito malinaw. May mga mapupulang tuldok na tila maliliit na alikabok na lumulutang sa loob nito. Lason ng dagat, bulong ko. Naalala ko ang boses ni tatay noong bata pa ako. Habang nagtuturo siya sa akin kung paano magtanim ng guso, laging may babala ang kanyang mga mata. Milagros, ang dagat ay parang tao rin. Kapag sinasakal mo siya, kapag hindi mo siya hinahayaang huminga, lalaban siya. At kapag naglabas siya ng kanyang lason, walang sinumang makakaligtas. Ang ginagawang reclamation ni na Emilio, ang pagtatambak ng lupa para sa resort, ay parang isang kamay na sumasakal sa daloy ng tubig. Kinukulong nila ang init sa mababaw na bahagi. Pinapatay nila ang sirkulasyon na nagpapanatiling buhay sa bay. At dahil paparating ang pinakamainit na buwan ng taon, ang red tide ay hindi lang basta posibilidad. Ito ay isang kasiguraduhan. Bumalik ako sa pampang may mabigat na dibdib, pero may linaw na sa aking isipan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng aking 2 pamangkin, sina Joy at Ben. Nakaupo sila sa sahig, pinaghahati ang kainin ng isang pirasong tinapay. Tiyang Milagros, alis na po ba tayo dito? Tanong ni Ben, ang bunso, habang nakatingin sa mga kahon na sinimulan ko ng ihanda. Sabi po ni Tito Tomas, lilipat daw po tayo sa bayan. Huminga ako ng malalim at lumuhod sa harap nila. Huwag kayong mag-alala, hanggat nandito si Tiang, hindi tayo mawawala ng masisilungan. Pero kailangan nating maging matatag, ha? Tumingin ako sa silid ni nanay, mahimbing siyang natutulog, ang kanyang mukha ay tila mas lalong tumanda dahil sa sakit. Ang pot ko kay Tomas ay tila isang apoy na gustong sumabog, pero pinigilan ko. Kailangan ko siyang gamitin, kailangan kong gamitin ang kanyang kasakiman laban sa kanya. Pumunta ako sa aking sulok at kinuha ang isang lumang baul. Sa ilalim ng mga kupas na damit, nandoon ang aking pinakaingatang kayamanan, ang lumang notebook ni tatay. Ito ang orihinal na talaan ng bawat pantaas at pagbaba ng dagat, bawat tsuki ng buwan, at bawat pagkakataon na nagkaroon ng red tide sa Palawan sa loob ng 50 taon. Binuklat ko ang mga pahina. Ang tinta ay halos burado na, pero malinaw pa rin ang mga guhit ng akin ama. Ipinagkumpara ko ang mga talaan niya sa mga obserbasyon ko kaninang madaling araw. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang mga palatandaan ay hindi lang basta nagtutugma, mas malala ito. Dahil sa ginawang pagbara ni na Emilio sa daloy ng tubig, ang red tide na darating ay magiging 10 beses na mas malakas kaysa sa naranasan ng Palawan noong dekada 80.
Ang taon kung kailan libu-libong tao ang nagkasakit at ang buong industriya ng rong dagat ay gumuho. Narinig ko ang yabag ni Tomas sa labas. Mabilis kong itinago ang notebook sa loob ng aking damit. Pumasok siya, masaya ang mukha. Tila nakalimutan na ang nangyari kay nanay. Ate, may magandang balita, sabi niya. Nakausap ko si Emilio. Sabi niya, kung mapapabilis natin ang paglipat, bibigyan niya tayo ng dagdag na pera para sa unang 6 na buwan ng upa sa bayan. Gusto na nilang simulan ang pagtatayo ng pader sa bay mo sa susunod na linggo. Tumingin ako kay Tomas. Sa loob-loob ko, gusto ko siyang sampalin hanggang sa madising siya sa katotohanan. Pero sa halip, numiti ako ng tilit. Ganoon ba, Tomas? Sabihin mo kay Emilio, papayag ako. Pero may hihilingin akong isang kondisyon sa formal na dokumento ng kooperatiba. Para na rin sa seguridad natin. Ano yun, ate? Kahit ano, tiyak na papayag yun. Gustong-gusto na nilang makuha ang tubig mo. Gusto kong ilagay sa kontrata na ang buong kabayaran ng transaksyon ay ibibigay lamang pagkatapos ng 30 araw na audit ng produkto. At sa loob ng 30 araw na yan, sila ang may buong responsibilidad sa anumang mangyayari sa bay. Audit? Para saan pa yun? Para mapatunayan sa buong barangay na legal at maayos ang produkto bago ito tuluyang ilipat sa kanila. Ayokong sabihin nila na niloko ko sila sa huling pagkakataon. Paliwanag ko, gamit ang boses na tila nagmamalasakit sa aking dangal. Sige ate, sasabihin ko sa kanila. Siguradong matutuwa si Don Carlos. Akala niya kasi ay pahihirapan mo pa sila. Umalis si Tomas nang may mabilis na hakbang. Dala ang mensaheng magiging mitsa ng kanilang pagkawasa. Naiwan akong mag-isa sa kusina, nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang dagat. Ang kulay ng langit ay nagbabago na, isang mapulang kahel na tila babala ng dugo. Sige, Don Carlos. Bulong ko habang hinahawakan ang notebook sa aking dibdib. Pirmahan niyo ang kasunduan. Ang akala niyo ay bay ng rong dagat ang kinukuha niyo sa akin. Hindi niyo alam, ang kinuha niyo ay isang bombang malapit ng sumabog. At sa oras na lumabas ang lason ng dagat, walang resort o pera ang makakapaglitas sa inyo sa galit ng Palawan. Pumasok ako sa opisina ng kooperatiba nang may nakayukong mga balikat, tila isang talunong sundalo na wala ng bala. Ito ang kailangang makita ni Don Carlos, ang isang milagros na durog, sumuko, at wala ng laban. Sa loob ng air-conditioned na silid, nandoon sina Don Carlos at Emilio. Nagtatawanan sila habang umiinom ng mamahaling kape, tila ipinagdiriwang na ang kanilang magiging resort. Huminto sila nang makita ako. Oh, Milagros? Napadalaw ka? Nakangising bati ni Don Carlos. Akala ko ba ay busy ka sa pag-eempake? Humigpit ang kapit ko sa aking lumang bag. Nandito ako para sa pinal na kasunduan. Ayoko nang pahabain pa ang gulo. Gusto ko nang manahimik kami ng pamilya ko. Nagkatinginan ang dalawa. Bakas sa mukha ni Emilio ang inip. Mabuti naman at natauhan ka. Sayang ang oras namin sa mga drama mo. Pero may hiling ako, sabi ko, ang boses ko ay pilit na nanginginig. Para lang sa huling pagkakataon ay malinis ko ang pangalan ko sa barangay. Ayokong lumayas kami na iniisip nilang wala akong kwentang magsasaka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Carlos habang nakataas ang isang kilay. Gusto kong magdagdag ng isang supplemental annex sa kontrata. Inilabas ko ang isang pirasong papel na inihanda ko. Nakasaad dito na ang formal na turnover ng bay ay magaganap lamang matapos ang 30 araw. Sa loob ng panahong ito, kailangang maabot ang maximum production audit. Kapag napatunayan na ang bay ay nasa pinakamataas na kalidad bago nyo kunin, wala nang masasabi ang mga kapitbahay laban sa akin. Maalis ang hiya ko bago ako umalis. Kinuha ni Emilio ang papel at binasa ito ng mabilis. Isang buwang palugit? At nakalagay dito na sa loob ng 30 araw na ito, ang kooperatiba, sa ilalim ng pamamahala ni Don Carlos, ang siyang may hawak ng lahat ng operational costs at liability sa anumang aberya sa tubig? Oh, sagot ko. Dahil sa inyo na ang bay. Gusto ko lang patunayan na ang huling aning ibibigay ko sa inyo ay ang pinakamaganda sa kasaysayan ng Palawan. Kapag nangyari iyon, pirmahan niyo ang dokumentong nagsasabing naging tapat ako sa huling sandali.
Tumawa ng malakas si Don Carlos. Milagros, hanggang sa huli ay ang hiya mo pa rin ang inaalala mo? Napakababo mo talaga. Sige, kung yan ang magpapatikom sa bibig mo at magpapaalis sa iyo ng mabilis, pipirmahan ko yan. Sigurado ka ba, Don Carlos? Tanong ni Emilio. Baka may binalak to. Ano naman ang magagawa ng isang babaeng walang pinag-aralan? Sagot ni Don Carlos sa wikang Ingles, tila hindi ko naiintindihan. Gusto lang niyang lumabas na hero, bago siya tuluyang mawala. At tingnan mo ang kontrata, kapag pumirma siya, sa atin na ang buy. Ang 30 araw na audit ay formalidad lang para makuha natin ang mga huling sako ng gusto ng libre bago natin tambakan ng lupa. Kinuha ni Don Carlos ang kanyang mamahaling panulat. Sa harap ko, idiniin niya ang tinta sa papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang musika sa aking pandinig. Hindi niya alam, hindi ang aking dangal ang nililinis ko sa dokumentong iyon, kundi ang aking pananagutan sa darating na sakuna. Ayan, Milagros. Sabi ni Don Carlos habang inihahagis sa akin ang kopya ng annex. May 30 araw ka na lang. Siguraduhin mong maganda ang huling ane, dahil kung hindi, baka hindi lang bahay niyo ang kunin ko, baka ipakulong pa kita. Maraming salamat, Don Carlos, sabi ko, dahan-dahang tumalikod para itago ang ngiting unti-unting sumisibol sa aking mga labi. Paglabas ko ng opisina, sinalubong ako ng mainit na hangin ng Palawan. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay tila lalong nagiging mapusok, ang init ay dumaloy sa bawat sulok ng baybayin. Sa loob ng opisina, narinig ko ang tawanan ni Don Carlos at Emilio, iniisip na nakuha nila ang gusto nila sa napakamurang halaga. Inilagay ko ang dokumento sa loob ng aking bag. Sa ilalim ng batas, dahil sa annex na iyon, ang anumang pinsalang idudulot ng kalikasan sa loob ng 30 araw ay hindi na sa akin. Ang lahat ng gastos sa nalalapit na pagkabulok ng buy, ang lahat ng utang sa mga supplier, at ang lahat ng pananagutan sa kapaligiran ay nailipat ko na sa mga kamay ni Don Carlos. Humakbang ako patungo sa pampang. Nakita ko ang mga tauhan ni Emilio na nagsisimula ng magbuhos ng semento sa bungad ng daloy ng tubig. Sinasakal na nila ang dagat. Sige, tumawa kayo. Bulong ko habang nakatingin sa nagbabagong kulay ng tubig. Dahil sa loob ng 30 araw, ang pirma niya sa papel na ito ang magiging pinakamahal na pagkakamali ng buhay niyo. Ang 30 araw na hiningi ko ay hindi para sa dangal ko, kundi para hayaan ang kalikasan na tapusin kayo. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang mapulang anino sa ibabaw ng tubig. Ang red tide ay hindi na lang darating, narito na ito. At ang mga taong kumuha ng lahat sa akin ang siyang unang malulunod sa sarili nilang kasakiman. Hindi sapat ang kaalaman sa dagat para pabagsakin ang mga dambuhala ng Palawan. Kailangan ko ng isang matalas na isip na marunong lumangoy sa maruming daloy ng batas. Sa isang maliit na opisina sa dulo ng bayan, malayo sa maranyang gusali ng munisipyo, matatagpuan ang opisina ni Attorney Catalina Cata Valmores. Sabi ng mga mangingisda, si Cata ay parang pating, tahimik, mapagmatsyag, at kapag kumagat ay hindi na bumibitaw. Ngunit katulad ko, isa rin siyang itinakwil. Isang anak sa labas ng makapangyarihang pamilya Alcázar na pilit nilang itinatago sa anino. Pumasok ako sa kanyang opisina na may baon na amoy ng alat at pag-asa. Attorney Valmores, kailangan ko po ng tulong nyo. Bungat ko habang inilalapag ang basang folder sa kanyang mesa. Tiningnan ako ni Cata mula sa likod ng kanyang salamin. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Milagros Soledad, ang babaeng laman ng tsismis sa buong kooperatiba. Bakit ako tutulong sa isang taong ibinenta na ang sariling dangal? Hindi ko ibinenta ang dangal ko, attorney. Minakaw ito sa akin, madiin kong sagot. At ang dokumentong ito ang magpapatunay na ang magnanakaw ay ang taong kasalukuyang nakaupo sa trono ng kooperatiba. Ipinakita ko sa kanya ang supplemental annex na pinirmahan ni Don Carlos. Binasa niya ito ng paulit-ulit, at dahan-dahang sumilay ang isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Matalino ka, Milagros. Ginamit mo ang kanilang kasakiman para ilipat ang lahat ng operational risk sa kanila sa loob ng 30 araw. Pero bakit? Anong mangyayari sa loob ng 30 araw? Mamamatay ang dagat, bulong ko. At kapag nangyari iyon,
Lahat ng perang inutang ni Don Carlos para sa resort na ito ay magiging utang na walang katuturan. Mawawalan sila ng puhunan habang sila ang legal na responsabale sa bay. Tumayo si Kata at lumapit sa bintana. Hindi lang pera ang nakataya dito, Milagros. Alam mo ba kung bakit gigil na gigil si Don Carlos na itayo ang resort na yon para kay Emilio? Dahil sa negosyo? Umiling si Kata. Kinuha niya ang isang lihim na file mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ko. Si Emilio ay hindi lang basta taga-Maynila na negosyante, siya ang anak sa labas ni Don Carlos. Ang resort na iyon ang kanyang paraan para maipamana ang lahat ng kayamanan ng kooperatiba sa kanyang tunay na dugo nang hindi nalalaman ng kanyang pamilya at ng simbahan. Nanigas ang aking buong katawan. Ang lahat ng serya ng pagkilos ni Don Carlos, ang pagpapakulong sa akin sa utang, ang pagmamanipula kay Tomas, ang pagtatambak ng lupa, ay para sa kanyang anak. Pinatay nila ang kabuhayan ng buong barangay para lang sa isang lihim na pamana. Ginamit niya ang pera ng mga gwardya, ng mga byuda, at ng mga mangingisda para sa anak niya. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit. Eksakto, sagot ni Kata. At si Emilio, sa kagustuhang mapatunayan ang sarili sa kanyang ama, ay handang pumatay ng kalikasan para lang makuha ang gusto niya. Pero may problema, Milagros. Ang supplemental annex mo ay pwedeng baluktutin ng mga abogado nila kung wala tayong ebidensya ng kanilang sabuatan. Mayroon akong notebook ng tatay ko, sabi ko. Nandoon ang lahat ng data ng Red Tide. At mayroon akong mata sa loob. Si Tomas, kahit traidor siya, alam kong may takot pa siya kay nanay. Tiningnan ako ni Kata ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng kislap ng paghanga sa kanyang paningin. Pareho tayong itinapon ng mundong ito, Milagros. Pero ngayong gabi, magsisimula tayong gumante. Hindi lang natin kukunin ang bay mo, kukunin natin ang lahat sa kanila. Ngunit bago pa kami makapagplano ng malalim, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang tauhan ni Kata na hingal na hingal. Ati, Milagros, may masamang balita, sabi ng lalaki. Sinimula na ni Emilio ang pagbubuhos ng mga chemical sa tubig. Sabi nila, pampalinis daw ng lumot, pero ang totoo ay lalong bumibilis ang pagkamatay ng mga isda. At ang masama, nakita nila si Tomas na kasama nila. Siya ang nagtuturo kung saan matatagpuan ang mga lihim na daluyan ng tubig mo. Naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Hindi lang bay ang ibinibigay ni Tomas, ibinibigay niya ang mga ugat ng aking buhay sa kamay ng mga mamamatay tao. Kailangan nating kumilos, attorney, sabi ko habang kinukuha ang aking gamit. Dahil kung hindi, bago pa matapos ang 30 araw, wala nang matitira sa Palawan na pwedeng isalba. Tumingin si Kata sa akin at tumango. Handa ka na bang maging kontrabida sa mata ng lahat, Milagros? Dahil bago tayo manalo, iisipin ng buong barangay na ikaw ang sumira sa kanilang dagat. Handa na ako, sagot ko. Dahil ang dagat, marunong magpatawad. Pero ang tao, kailangang maturuan ng leksyon. Lumabas ako ng opisina ni Kata habang ang langit ay nagdidilim. Sa malayo, narinig ko ang ugong ng mga makina ni Emilio. Ang digmaan ay hindi na lang nasa papel, nasa tubig na ito. Sa bawat laban, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa kalaban, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay. Pag-uwi ko galing sa opisina ni Kata, ang bigat ng pagod sa aking mga balikat ay tila gumaan dahil sa pag-asang mayroon na akong kakampi. Hawak ko ang aking bag, kung saan nakatago ang notebook ni tatay, ang aking kaisa-isang sandata laban sa kasakiman ni Don Carlos. Pagpasok ko sa aming bakuran, napansin kong bukas ang pinto ng kusina. Isang pamilyar na anino ang nakita kong kumikilos sa loob, si Lusing. Si Lusing ang katuwang ko sa bahay, simula nang magkasakit si nanay. Siya ang tagalaba, tagalinis, at itinuring ko ng tunay na kapatid. Sa kanya ko ipinagkakatiwala ang mga bata at ang kaligtasan ni nanay kapag wala ako. Lusing, bakit gising ka pa? Tanong ko habang pumapasok. Bahagyang nagulat si Lusing. Mabilis siyang itinago ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang tapes. Milagros. Narinig ko kasi ang huni ng mga kuliglig. Naisipan ko lang mag-init ng tubig para sa nanay mo sakaling magising siya. Ngumiti ako ng bahagya.
Salamat, Lusing. Napakabuti mo talaga. Pasensya ka na kung nadadamay kayo sa gulo ko. Wala yon, Milagros. Magpahinga ka na. Sagot niya, pero napansin ko ang panginginig ng kanyang boses. Hindi niya ako matingnan ng diretsyo. Dahil sa sobrang pagod, hindi ko na binigyang pansin ang kanyang ikinikilos. Dumiretso ako sa aking silid para itago ang notebook sa ilalim ng aking unan. Ngunit nang iangat ko ang aking higaan, tumigil ang tibok ng aking puso. Wala doon ang notebook. Hinalughog ko ang buong silid. Sa ilalim ng baul, sa likod ng aparador, sa loob ng mga unan, wala. Isang malamig na pawis ang gumapang sa aking likuran. Hindi pwedeng mawala yon. Iyon lang ang tanging ebidensya ng tsuki ng dagat na magpapatunay na ang ginagawa ni na Don Carlos ay isang krimen sa kalikasan. Bigla akong nakarinig ng kaluskos mula sa kusina, sinundan ng amoy ng nasusunog na papel. Mabilis akong tumakbo pabalik sa kusina. Doon, nakita ko si Lusing na nakatayo sa harap ng kalan. Ang apoy sa loob ng dapogan ay mas malakas kaysa sa karaniwan. At sa kanyang kamay, hawak niya ang huling ilang pahina ng notebook ni tatay. Napilit niyang isinisiksik sa nagbabagang uling. Lusing! Wag! Sigaw ko habang sinubukan kong agawin ang notebook. Mabilis na iniwas ni Lusing ang kamay niya, at ang huling bahagi ng notebook ay tuluyan ng nilamon ng apoy. Patawad, Milagros! Patawad! Hikbi ni Lusing habang napapaupo sa sahig. Huli na ang lahat. Ang notebook na iningatan ni tatay ng 50 taon, ang mga talaan na sana ay magliligtas sa Palawan, ay naging abo na sa loob lamang ng ilang segundo. Ang init mula sa kalan ay dumampi sa aking muka, pero ang puso ko ay parang naging yelo sa lamig. Bakit, Lusing? Bakit mo ginawa ito? Tanong ko, ang boses ko ay halos hindi lumalabas dahil sa sobrang sakit. Itinuring kitang kapatid, pinagkatiwalaan kita. Binantaan nila ako, Milagros! Hagulhol ni Lusing habang nakayakap sa aking mga paa. Ang anak kong si Junjun, may malaking utang siya kay Don Carlos dahil sa sabong. Sabi ni Don Carlos, kung hindi ko makukuha ang notebook mo at susunugin sa harap niya, ipakukulong niya ang anak ko o baka saktan nila. Wala akong choice, Milagros. Ina rin ako, tulad mo. Napabitaw ako sa pagkakahawak sa gilid ng mesa. Ang dahilan ni Lusing ay kasing pait ng katotohanang kinakaharap ko. Ginamit ni Don Carlos ang kahinaan ng isang ina para patayin ang huling pag-asa ng barangay. Sa gitna ng aming pag-iiyakan, narinig ko ang tunog ng palakpak mula sa labas ng pinto. Napakagandang eksena, parang teleserye. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo sa pintuan si Don Carlos, may hawak na flashlight at nakasuot ng kanyang Maranyan jacket. Sa likuran niya, nakita ko si Tomas na nakayuko, bakas ang hiya sa muka, pero nananatiling nasa panig ng kalaban. Don Carlos, bulong ko ng may put. Oh, Milagros, bakit din yan ang tingin mo? Nakangising, sabi ng matanda. Tinulungan ko lang si Lusing na malinis ang utang ng anak niya. At ikaw, tinulungan lang kita na makalimot sa nakaraan. Ang notebook na yan? Basura lang yan, Milagros. Sa mundong ito, ang papel na may halaga lang ay ang mga tseke ko, hindi ang mga guhit ng tatay mong mangingisda. Humakbang si Don Carlos palapit sa Arken. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila tinatapakan ng aking puso. Ngayon, wala ka ng ebidensya, wala ka ng scientific data na ipagmamayabang sa kooperatiba. Sa mata ng lahat, isa ka na lang talagang baliw na babaeng nag-iimbento ng kwento para lang hindi kami makapagtayo ng resort. Hindi pa tapos ang 30 araw, Don Carlos, sabi ko, pilit kong itinatago ang panginginig ng aking mga kamay sa loob ng aking bulsa. Para sa akin, tapos na, sagot niya. Bukod kay Lusing, marami pa akong tao sa barangay na handang tumestigo na ikaw mismo ang nagsunog ng mga dokumento mo dahil nalaman mo mali ang mga hinala mo. Bukas na bukas din, sa harap ng simbahan, malalaman ng lahat ang katotohanang ito. Tumalikod si Don Carlos at umalis na tila isang haring nanalo sa isang digmaan. Si Tomas ay sumunod sa kanya, hindi man lang ako nilingon. Naiwan akong nakatitig sa abo sa loob ng kalan.
Ang bawat pahina na naglalaman ng buhay ni tatay ay wala na. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay tila isang malaking alon na dumarating para lunurin ako. Napaluhod ako sa sahig, sa tabi ni Lusing na patuloy pa rin sa pag-iyak. Tumingin ako sa aking mga kamay na may bahid ng uling. Sa loob ng aking isipan, narinig ko ang boses ni tatay. Milagros, ang dagat ay hindi lang nasa notebook, ang dagat ay nasa dugo mo. Dahan-dahan kong isinara ang aking mga palad. Sa gitna ng dilim at ng amoy ng abo, may isang bagay na hindi alam ni Don Carlos. May isang bagay na hindi kayang sunugin ng anumang apoy. Dahil ang tunay na Milagros ay hindi sumusuko kapag nawalan ng mapa. Ang tunay na mangingisda ay marunong bumasa ng bituin kahit walang liwanag ng buwan. At ang notebook na sinunog ni Lusing? Iyon ay isang bahagi lamang ng plano na inasahan ko na simulat sa pool. Huminga ako ng malalim, pinalipas ang hapdi ng traidor na apoy. Sige, Don Carlos. Bulong ko sa gitna ng katahimikan. Ipagdiwang mo ang iyong tagumpay na iyong gabi. Dahil hindi mo alam, ang abong ito ang magiging mitsa ng pagsabog na wawasak sa iyong kaharian. Sa labas, ang hangin mula sa dagat ay lalong lumalamig, at ang amoy ng red tide ay lalong tumatapang. Ang tunog ng kampana ng simbahan tuwing linggo ng umaga ay dati rating nagdadala sa akin ng kapayapaan. Ngunit ngayong umaga, ang bawat talsim nito ay tila isang hato ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa buong barangay. Naglakad ako patungo sa simbahan na nakataas ang noo, kahit na ang bawat hakbang ko ay sinusundan ng matatalim na tingin at bulong ng mga tao. Suot ko ang aking pinakamalinis na damit, ang puting blusa na itinabi ko para sa mga espesyal na pagkakataon. Sa tabi ko ay ang aking mga pamangkin, sina Joy at Ben, na nakahawak ng mahigpit sa aking mga kamay, natatakot sa mga suyap ng kanilang mga kalaro. Pagdating sa patio ng simbahan, nakita ko ang maraming tao na nakatambay pagkatapos ng unang misa. Sa gitna nila, nakatayo si Don Carlos, na tila isang patron na namimigay ng biyaya, kasama sina Emilio at ang aking kapatid na si Tomas. Nang makita nila ako, biglang tumahimik ang paligid. Ang katahimikan ay mas nakakangilok kaysa sa sigawan. Oh, narito na pala ang ating bida. Malakas na sabi ni Don Carlos, sapat na para marinig ng lahat, kabilang na si Padre Jose na kasalukuyang lumalabas mula sa kumbento. Milagros, akala ko ba ay nag-eempake ka na para lumayas? Nandito ako para magdasal, Don Carlos. Hindi ba't ang bahay ng Diyos ay para sa lahat? Sagot ko, pilit na pinatitigas ang aking boses. Tumawa ng mapang-api si Don Carlos at humarap sa mga tao. Mga kababayan, makinig kayo. Alam niyo ba kung bakit ang babaeng ito ay nagpupumilit na may lason daw ang ating dagat? Dahil gusto niyang takutin ang kooperatiba para makuha ang malaking halaga ng pera. Pero alam niyo ba ang pinakabago niyang ginawa? Huminto siya para sa dramatikong epekto. Inilapit niya ang kanyang muka sa akin, may halong tagumpay. Sinunog niya ang sarili niyang notebook kagabi. Ang notebook na sinasabi niyang ebidensya ng red tide. Sinunog niya dahil nalaman niyang puro kasinungalingan ang nakasulat doon, at natatakot siyang mabulgar ang kanyang panloloko. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga tao. Totoo ba yan, Milagros? Sigaw ng isa sa mga mangingisda. Pati ba naman kami ay lolokohin mo para lang sa pera? Hindi ko sinunog ang notebook ko. Sigaw ko, pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, lumabas si Lusing mula sa likod ni Don Carlos. Namumugto ang kanyang mga mata, bakas ang matinding takot at hiya. Patawad, Milagros, pero kailangan malaman nila ang totoo. Sabi ni Lusing habang nakayuko. Nakita kita kagabi, ikaw ang naghagis ng notebook sa kalan dahil sabi mo, wala nang kwenta yun dahil nakuha na ni Don Carlos ang gusto niya. Ang pagsisinungaling ni Lusing sa harap ng simbahan ay parang isang kidlat na tumama sa aking dibdib. Ang huling taong inaasahan kong magtatanggol sa akin ay siya pang bumaon sa akin sa hukay. Milagros. Lumapit si Padre Jose, ang kanyang muka ay puno ng lungkot. Kung totoo ang sinasabi nila, kailangan mong humingi ng tawad sa komunidad. Ang panlilinlang ay isang mabigat na kasalanan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga muha ng aking mga kapitbahay ay puno ng pot at pagkadismaya. Pati ang mga bata ay lumalayo na sa aking mga pamangkin.
Ang hiya ay tila isang malapot na usok na bumabalat sa akin, sinusubukang lunurin ang aking dignidad. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang bagay na hindi ko ginawa, Padre. Sabi ko ng may buong katatagan. Maaaring sunugin nila ang papel, maaari nilang bayaran ang mga saksi, pero ang katotohanan ay hindi nasusunog at hindi nabibili. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bulyaw ni Emilio. Dapat sa'yo ay itaboy na sa bayang ito. Sa gitna ng kaguluhan, may isang matandang babae, si Aling Rosa, isang biyudang mangingisda na dati kong tinulungan, ang lumapit at dinuraan ang lupa sa tapat ng aking mga paa. Wala kang kwentang babae, mamatay ka sa gutom. Iyon ang pinakamasakit. Ang pagtatakwil ng sarili mong kauri. Tumalikod ako at dahan-dahang nadlakad palabas ng patio ng simbahan, bitbit ang aking mga pamangkin na ngayon ay umiiyak na. Narinig ko ang tawanan ni na Don Carlos at Emilio sa aking likuran. Si Tomas ay nanatiling nakatayo doon, hindi man lang ako tinulungan sa gitna ng kahihiyan. Pagdating ko sa dalampasigan, malayo sa mga tao, napaupo ako sa buhangin. Ang sakit ay tila isang malaking alon na dumarating para lamunin ako. Gusto kong sumigaw, gusto kong sumuko. Gusto kong itanong sa Diyos kung bakit niya pinapayagang manalo ang kasamaan. Ngunit habang nakatingin ako sa dagat, napansin ko ang isang bagay. Ang tubig ay lalong nagiging madilim at ang mga isdang malapit sa pampang ay nagsisimula ng lumutang ng patihaya. Ang amoy ng pagkabulok ay hindi na lang guni-guni, ito ay totoo. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa at mabilis na nag-dial. Attorney Kata, sabi ko nang sumagot ang kabilang linya. Nangyari na ang inaasahan natin. Sinunog nila ang notebook. O ang akala nilang notebook ko. Mabuti. Sagot ni Kata sa kabilang linya, ang boses ay malamig at puno ng kumpiyansa. Hayaan mo silang magdiwang, Milagros? Hayaan mong isipin nilang panalo na sila. Hindi nila alam, ang orihinal na notebook ng tatay mo ay ligtas na nakatago dito sa vault ko simula pa noong nakaraang linggo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Noong gabing nalaman kong may mga matang nakamasid sa akin, pinalitan ko na ang notebook sa ilalim ng unan ko ng isang lumang kwaderno na puno ng mga walang kwentang resibo. Alam kong may mantatraidor, pero hindi ko akalaing silusing iyon. Gayunpaman, ang pag-iingat ko ang nadligtas sa akin. Anong susunod nating gagawin, attorney? Tanong ko habang pinapahiran ang aking luha. Hayaan mong lumipas ang pista ng fiesta sa susunod na linggo, sabi ni Kata. Sa araw na iyon, kung kailan ang lahat ng opisyal ng probinsya ay nandoon, doon natin ibabagsak ang tunay na bomba. Sa ngayon, tiisin mo muna ang lahat, Milagros. Ang pinakamasarap na paghihiganti ay ang paghihiganti na isinisilbi ng malamig sa gitna ng kanilang tagumpay. Ibinaba ko ang teleponyo. Tumingin ako sa aking mga pamangkin at niyakap sila ng mahigpit. Tiyang Milagros, bakit po sila nagagalit sa atin? Tanong ni Joy. Dahil hindi pa nila nakikita ang liwanag, nak, sagot ko habang nakatingin sa nagngangalit na dagat. Pero pangako, bago matapos ang buwang ito, ang bawat laway na idinura nila sa atin ay babalik sa kanila bilang lason. Hindi na ako natatakot sa kahihiyan. Dahil sa bawat suyap ng pandidiri ng mga tao, lalong tumitibay ang aking loob na pabagsakin ang rehimeng nagpahirap sa amin. Ang bayan ng Rong Dagat ay maaaring mamatay, pero ang binhi ng hustisya ay kasi simula pa lang tumubo. Sa gitna ng kadiliman, ang pinakamalakas na tanglaw ay hindi ang liwanag ng buwan, kundi ang ningas ng galit ng mga taong wala nang natitirang mawawala. Matapos ang nangyari sa simbahan, ang pangalan ko ay naging kasing lansa ng nabubulok na isda sa dalampasigan. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng aming barangay, alam kong may mga matang nakamasid, mga matang puno rin ng pait, katulad ng sa akin. Isang gabi, habang ang buong barangay ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na fiesta, kinuha ko ang aking lumang balabal at dahan-dahang lumabas ng bahay. Hindi ako patungo sa dagat, patungo ako sa Sitio Maligaya, ang dulo ng barangay kung saan nakatira ang mga pamilyang itinaboy ni Don Carlos sa nakalipas na 10 taon. Ang unang bahay na pinuntahan ko ay ang dampa ni Aling Saling. Siya ay biyuda ng isang mangingisda na namatay sa dagat at katulad ko, kinuha rin ni Don Carlos ang kanyang maliit na bahay dahil sa utang na hindi kailanman napatunayan.
Saling. Ako ito, si Milagros. Bulong ko sa labas ng kanyang bintana. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nanlilisik ang mga mata ni Saling. Anong ginagawa mo dito, Milagros? Hindi ka pa ba kontento sa kahihiyang dinala mo sa amin? Sabi ni Don Carlos, dahil sa iyo, baka bawiin na rin ang tulong na ibinibigay ng kooperatiba sa aming mga balo. Tulong? Mapait kong tawa. Saling, ang tulong na sinasabi mo ay barya-baryang galing sa perang minanakaw niya sa atin. May ebidensya ako. Pumasok ako sa loob at inilatag ang ilang dokumentong ibinigay sa akin ni Attorney Cata. Mga kopya ng mga lumang titulo at record ng kooperatiba na nagpapakita kung paano dahan-dahang kinamkam ni Don Carlos ang mga bay ng mga balo para ipunin at ipamana kay Emilio. Tingnan mo ito, turo ko sa isang papel. Ang bay ng asawa mo, hindi ito na foreclose. Ipinangalan ito sa isang dummy corporation na ang may-ari ay ang mismong anak sa labas ni Don Carlos. 10 taon ka nang niloloko, Saling. 10 taon kang pinagtratrabaho bilang tagalinis sa munisipyo para sa sahod na hindi sapat, habang ang lupang dapat ay sa mga anak mo ay pinagkakakitaan nila. Napaupo si Saling sa sahig. Nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang mga papeles. Hayop. Mga hayop sila. Hindi lang ikaw, Saling? Sabi ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Sina Aling Rosa, Aling Marta at 6 pang iba. Lahat tayo, pinagnakawan ng dangal at kabuhayan. Ngayon, itatanong ko sa iyo, mananatili ka na lang bang nakayuko habang itinatayo nila ang resort sa ibabaw ng ating mga pangarap? Nang gabing iyon, para mga aninong naglalakad sa dilim, isa-isang dumating ang mga gabi sa dalampasigan. 10 kaming mga babae, mga biyuda, mga inang. Tinalikuran ng pagkakataon, at mga gora na ang mga balat ay kasing gasgas na ng mga batuhan sa Palawan. Nakatayo kami sa tapat ng aking bay, na ngayon ay may mga bakod na ng semento. Ang amoy ng red tide ay masangsang na, isang babala na malapit ng sumabog ang galit ng kalikasan. Bakit mo kami tinipon dito, Milagros? Tanong ni Aling Marta, ang pinakamatanda sa amin. Anong laban natin sa kanila? May baril sila, may pera, at nasa panig nila ang batas. Mayroon tayong isang bagay na wala sila, sagot ko habang iginigit na ang aking sarili sa kanila. Mayroon tayong katotohanan, at mayroon tayong dagat. Ipinaliwanag ko sa kanila ang plano. Hindi ko hiningi ang kanilang pera o ang kanilang lakas sa pakikipag-away. Ang hiningi ko ay ang kanilang boses. Ang kanilang pagsaksi sa darating na fiesta. Sa loob ng 3 araw, ang red tide na sinasabi ko ay lulutang na sa ibabaw. Wika ko habang nakatitig sa madilim na tubig. Ang produktong inaasahan nilang ibenta ay magiging lason, at sa oras na iyon, kapag sinubukan nilang itago ang katotohanan sa mga opisyal na darating, tayo ang tatayo at magsasabi ng totoo. Ipapakita natin sa buong Palawan kung paano nila pinapatay ang dagat para lang sa isang resort. Dahan-dahan, ang mga babaeng dati ay takot at nadududa ay nagsimulang maglapit-lapit. Sa ilalim ng malamig na hangin, nagkahawak kamay kaming 10. Ang init ng mga palad na puno ng kalyo ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng bagong buhay sa aking pagkatao. Para sa mga asawa nating namatay sa hirap, bulong ni Saling. Para sa mga anak nating walang kinabukasan, dagdag ni Marta. Para sa ating dangal, pagtatapos ko. Ito ang golden moment na hindi inaasahan ni Don Carlos. Habang iniisip niyang mag-isa lang ako, nakabuo na ako ng isang kalasag, isang kuta ng mga kababaihang hindi na kayang takutin ng anumang banta. Bago kami maghiwa-hiwalay, may iniabot si Aling Rosa sa akin, ang babaeng dumura sa aking paanan noong linggo. Milagros, patawad, akala ko talaga ay ikaw ang kalaban. Pero ngayon, nakikita ko na, ikaw ang tanging may lakas ng loob na tumingin sa mata ng dyablo. Ngumiti ako at niyakap siya. Hindi na mahalaga yun, Rosa. Ang mahalaga ay magkasama na tayo. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko si Tomas na nakaupo sa hagdan, may hawak na bote ng alak. Tiningnan niya ako ng may halong takot. Saan ka galing, ate? Hinahanap ka ng mga tauhan ni Don Carlos? May naririnig silang bulong-bulong sa sityo. Hayaan mo silang maghanap, Tomas. Sabi ko habang nilalampasan siya. Sabihin mo sa kanila,
Handa na ang audit para sa huling anihan sa fiesta. Siguraduhin nilang nandoon sila dahil yon ang huling araw na makakatulog sila ng mahimbing. Ang gabi ay tahimik, pero sa ilalim ng dagat, ang lason ay kumakalat na. At sa aming mga puso, ang bagyo ay handa ng sumabog. Ang gabi ng fiesta ng Palawan ay karaniwang punong-puno ng kulay, tugtugin at kagalakan. Ngunit sa ilalim ng mga makukulay na banderitas at kumukutitap na ilaw, may nakakabining kaba na bumabalot sa aking dibdib. Ito na ang gabi ng audit. Ito na ang gabing itinakda ng Supplemental Annex, ang gabing dapat ay turnover ng aking buy sa kooperatiba. Sa gitna ng plaza, nakatayo ang isang malaking entablado. Naroon ang mga opisyal ng probinsya, ang mga kinatawan mula sa Maynila, at ang media na magkukuber sa anunsyo ng bagong Palawan Pro Resort. Sa gitna ng lahat, parang isang hari si Don Carlos, suot ang kanyang pinakamagarbong barong, habang katabi si Emilio na abot langit ang ngiti. Mga kababayan! Sigaw ni Don Carlos sa mikropono. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ating patron, kundi ang simula ng bagong yugto ng ating kaunlaran. At bilang huling bahagi ng ating audit, tinatawagan ko ang dating miyembro ng kooperatiba na si Milagro Soledad para pormal nga i-turnover ang pinakamalaking buy ng guso sa ating bagong partner. Naglakad ako patungo sa entablado. Hindi ako nakayuko. Suot ko ang isang puting-puting blusa at maayos na nakapusod ang aking buhok. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng bulong ng mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natitinad. Sa likuran ko nakita ko ang aking kalasag, si Saling, si Rosa, at ang iba pang mga biyuda. Nakatayo sila sa harap, mga mukha ay kasing tigas ng bato. Nasaan ang huling ane, Milagros? Tanong ni Emilio nung makatapak ako sa entablado. Sabi mo ay ibibigay mo ang maximum production ngayong gabi. Narito na, Emilio, sabi ko, ang boses ko ay umalingonggaw sa buong plaza. Pero bago ang turnover, kailangan muna nating tingnan ang resulta ng audit sa malaking screen. Sumenyas ako sa gilid. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado at bumukas ang malaking projector sa likod. Ngunit hindi ang mga larawan ng magandang guso ang lumabas. Ang unang lumitaw ay ang mukha ni Don Carlos sa isang video, kuha mula sa isang nakatagong kamera. Naririnig ang boses niya, "Huwag kang mag-alala, Emilio, kapag nakuha na natin ang buy ni Milagros, sa iyo na ang lahat. Anak kita, at ang resort na ito ang magiging pamana ko sa iyo gamit ang pera ng kooperatiba, walang makakaalam." Nagkagulo ang mga tao. Namutla si Don Carlos at sinubukang agawin ang mikroponyo. "Patayin niyo yan, kasinungalingan yan, hindi pa tapos!" Sigaw ni Attorney Kata na biglang lumitaw sa gilid ng entablado, bitbit ang isang makapal na folder. Narito ang orihinal na notebook ni Ginoong Soledad na nagpapatunay na ang proyektong ito ay isang krimen sa kalikasan. Sa screen, lumabas ang mga graph at data mula sa notebook ni tatay. Ipinakita roon ang eksaktong tsuki ng red tide, at kasunod nito, ang mga video na kinuha ko sa gabi, ang pagbubuhos ng chemical ni na Emilio at ang pagbara sa daloy ng tubig. Ngayong gabi, Wika ko habang nakatingin ng diretso sa mga opisyal, hindi turnover ang magaganap. Dahil sa supplemental annex na pinirmahan ni Don Carlos, ang lahat ng pananagutan sa buy ay nasa kooperatiba na simula noong nakaraang linggo. At heto ang balita mula sa Pampang, sa sandaling iyon, isang mangingisda ang tumakbo patungo sa plaza, sumisigaw. Ang dagat ay naging pula. Lahat ng guso ay nabulok na, amoy lason ang buong baybayin. ang katahimikan sa plaza ay napalitan ng galit. Ang red tide ay umabot na sa rurok nito dahil sa ginawang pagbara ni na Emilio. Ang lahat ng puhunang inutang ni Don Carlos, ang lahat ng perang ninakaw niya sa mga biyuda para sa resort ay biglang naglaho. Dahil sa kasunduang pinirmahan nila, sila ang legal na responsabele sa pinsalang idinulot ng kanilang proyekto. Sila ang magbabayad sa gobyerno, sila ang makukulong sa paglabag sa batas ng kalikasan. Hayop ka, Milagros! Susugurin sana ako ni Emilio, ngunit hinarang siya ng mga biyuda. Si Saling at Rosa ay tumayo sa harap ko, hawak ang kanilang mga karit na ginagamit sa pag-aani.
Huwag mong hahawakan si Milagros. Sigaw ni Saling. Tapos na ang paghahari niyo. Dumating ang mga pulis. Mga pulis na kanina pa hinihintay ni Attorney Cata matapos navigation ni Sumite ang mga ebidensya ng falsification of documents at graft. Pinalibutan nila sina Don Carlos, Emilio, at maging ang aking kapatid na si Tomas. Don Carlos, Emilio, sumama kayo sa amin sa presinto, sabi ng hepe. Ate, tulungan mo ako. Ate, pagsusumamo ni Tomas habang pinapoposa ng posas. Tumingin ako kay Tomas, ang kapatid na minahal ko at nagtraidor sa akin. Ang sakit sa puso ko ay naroon pa rin, nungit nanaig ang katarungan. Kasama mo silang nagnakaw sa amin, Tomas, kasama mo rin silang magbabayad. Habang kinakaladtad sila pababa ng entablado, ang mga tao sa barangay na dati ay dumura sa akin ay isa-isang tumahimik. Ang hiya ay lumipat na sa mga taong dapat talagang makaramdam nito. Humarap ako sa dagat. Kahit hindi ko ito kita mula sa plaza. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na may amoy ng alat. Ang lason ay naroon pa, oo, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malinis na ang aking hininga. Tumayo si Attorney Cata sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Nagawa natin, Milagros. Hindi pa, attorney. Sagot ko habang nakatingin sa mga biyuda na ngayon ay nagbubunyi. Simula pa lang ito. Ngayon, ibabalik natin ang dagat sa tunay na may-ari nito. Ang fiesta ay hindi natapos sa kagalakan ng resort, kundi sa pagbawi ng dignidad ng isang maliit na barangay. Ang gabi ay maliwanag, hindi dahil sa mga fireworks, kundi dahil sa wakas, lumabas na ang katotohanan mula sa kailaliman ng dagat. Ang mga araw matapos ang malaking pagsabog ng katotohanan sa fiesta, ay tila isang mahabang paghinga na malalim para sa buong barangay. Ang ingay ng mga sirena ng pulis ay napalitan ng tunog ng mga alon na dahan-dahang naglilinis sa mapulang dalampasigan. Ang karma ay hindi dumating na parang kidlat, kundi parang baha na unti-unting lumunod sa mga taong nadakalang sila ang may-ari ng dagat. Si Don Carlos ay nananatili sa loob ng rehas sa bayan. Dahil sa dami ng mga reklamo isinampa ni Attorney Cata, mula sa malakihang graft, falsification ng mga dokumento, hanggang sa environmental crimes, alam ng lahat na doon na siya tatanda. Ang kanyang maranyang mansyon ay kinandado na rin ng mga awtoridad bilang bahagi ng investigasyon sa perang ninakaw niya mula sa pondo ng kooperatiba. Si Emilio naman, na dating akala ay tagapagmana ng isang kaharian, ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang kanyang projektong resort na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng ipinatigil ng gobyerno. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng katarungan para sa akin ay ang pagbisita ko sa kulungan sa bayan makalipas ang 1 linggo. Nakatayo ako sa harap ng rehas, tinitingnan ng aking kapatid na si Tomas. Wala na ang kanyang kayabangan. Nakasuot siya ng kulay orange na damit ng bilanggo, ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ate, ilabas mo ako dito. Patawarin mo ako, ate. Pagmamakaawa niya habang nakakapit sa mga bakal. Ginawa ko lang naman yun para hindi na tayo maghirap. Pinangakuan ako ni Don Carlos. Tumingin ako sa kanya ng may halong lungkot at pait. Tomas, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin naitatanong sa sarili mo kung magkano ang halaga ng dangal ko? Sa bawat sentimong tinanggap mo kay Don Carlos, ibinabaon mo ang sarili mong kapatid sa lupa. Ate, si Nanay. Kumusta si Nanay? Tanong niya na may panghinginig ang boses. Hahanapin ni nanay ang anak niya, Tomas, pero sasabihin ko sa kanya ang totoo. Mas masakit ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan, pero iyon ang kailangan nating harapin, sagot ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan bilang kapatid, padalhan kita ng pagkain at gamit, pero kailangan mong harapin ang hatol ng batas. Yan ang tanging paraan para malinis mo ang iyong konsensya. Umalis ako sa kulungan na may mabigat na puso, pero alam kong tama ang aking ginawa. Ang pag-ibig sa pamilya ay hindi nangangahulugan ng pagtatakip sa kanilang mga kasalanan. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagtuturo sa kanila na maging tapat. Pagbalik ko sa aming barangay, sinalubong ako ng isang bagong tanawin. Sa gitna ng dalampasigan, kung saan dati ay may mga bako din na Don Carlos, ngayon ay natitipon ang mga kababaihan. Naroon sina Saling, Rosa, Marta, at marami pang iba. Hindi na sila nakayuko.
Bawat isa sa kanila ay may hawak na mga gamit sa paglilinis. Milagros, handa na kami! Bungad ni Saling. Dahil sa tulong ni Attorney Kata, formal na narehistro ang aming bagong grupo, ang Kalasag ni Soledad. Hindi na ito isang kooperatibang kontrolado ng iisang makapangyarihang pamilya. Ito ay isang samahan ng mga maliliit na mangingisda at mga biyuda kung saan ang bawat boses ay may halaga at ang bawat sentimong kikitain ay mapupunta sa tunay na nagpapagal. Ang dagat ay kailangan munang magpahinga. Sabi ko sa kanila habang nakatingin sa tubig na unti-unti nang bumabalik sa dating kulay asul. Ang red tide ay paalala na hindi natin pwedeng abusuhin ang kalikasan. Sa susunod na 6 na buwan, hindi muna tayo magtatanim. Maglilinis tayo, ibabalik natin ang sirkulasyon ng tubig. At habang naghihintay, gagawa tayo ng ibang kabuhayan. Inilabas ni Rosa ang mga basket na gawa sa tuyong rong dagat na hindi naapektuhan ng lason. Tama si Milagros. Marunong tayong gumawa ng iba't ibang bagay, hindi tayo susuko. Sa mga sumunod na buwan, ang aming munting dampa ay naging sentro ng pag-asa. Si Nanay ay unti-unti nang nakaka-recover, at bagamat laging hinahanap si Tomas, nakikita ko ang katahimikan sa kanyang mga mata tuwing nakikita niya kaming mga pamangkin na masayang nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng gasera na hindi na kailangang bayaran ng dugong pera. Isang hapon, habang naglalakad ako sa Pampang, kasama ang aking mga pamangkin, nakita ko si Lusing. Nakatayo siya sa malayo, hindi makalapit, bakas ang matinding hiya. Lumapit ako sa kanya. Lusing, tawag ko. Napaiyak siya at lumuhod sa buhangin. Milagros, patawad. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa iyo. Dahil sa akin, nasunog ang alaala ng tatay mo. Inabot ko ang kanyang kamay at pinatayo siya. Lusing, naintindihan ko ang takot mo bilang isang ina, pero sana ay natutunan mo na ang takot ay hindi sapat na dahilan para pumatay ng pag-asa ng iba. Pinatawad na kita, pero kailangan mong patunayan sa samahan na karapat-dapat ka pang pagkatiwalaan. Simulan mo sa pagtulong sa amin sa paglilinis ng baybayin. Ang pagpapatawad ay hindi isang obligasyon, kundi isang regalo sa sarili para makalaya sa pait ng nakaraan. Habang palubog ang araw, ang langit ng Palawan ay nagmistulang isang obra maestra ng kulay lila, kahel, at ginto. Tumingin ako sa malayo, sa bahaging iyon ng dagat na dati ay pinad-agawan. Wala na ang mga bakod. Wala na ang mga gwardiya. Tanging ang malayang hampas ng alon ang maririnig. Ang Kalasag de Soledad ay hindi lang basta pangalan ng kooperatiba. Ito ang aking dignidad, ang aking proteksyon, at ang aking paninindigan. Ang isang mahirap na babaeng mangingisda ay hindi lang pala marunong sumunod sa agos, marunong din siyang maging angkla sa gitna ng bagyo. Naramdaman ko ang malamig na tubig sa aking mga paa. Ang dagat ay tahimik na, tila nagpapasalamat dahil sa wakas, hinayaan na namin siyang huminga. At sa bawat paghampas ng alon, parang naririnig ko ang boses ni tatay na bumubulong sa hangin. Mahusay Milagros, mahusay. Lumipas ang 1 taon, at ang bawat haplos ng tubig sa pampang ng aming bahay ay tila isang awit ng pasasalamat. Ang dating mapulang lason ng red tide ay isa na lamang mapait na alaala na ibinaon na ng panahon sa ilalim ng buhangin. Ngayon, ang karagatan ng Palawan ay muling nadiningning sa kulay asul at esmeralda, sapat na patunay na ang kalikasan ay marunong magilom kung hahayaan lang itong huminga. Nakatayo ako sa gitna ng aking bahay. Ang tubig ay hanggang baywang ko na. Sa aking paligid, ang mga sariwang buso ay tila mga berdeng ginto na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng umaga. Masagana ang ani ngayong taon. Isang biyayang hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga kababaihan ng Kalasag ni Soledad. Tiang Milagros! Tingnan niyo po ang nakuha ko. Sigaw ni Ben habang itataas ang isang mahabang hibla ng malusog na rong dagat. Kasama ko ang aking mga pamangkin sa pag-aani. Hindi ko na sila kailangang itago sa loob ng bahay dahil sa takot sa sasabihin ng ibang tao. Ngayon, itinuturo ko sa kanila ang sining ng pagbabasa ng tubig, ang paggalang sa bawat alon, at ang sikreto ng mga bituin na itinuro sa akin ni tatay. Alam ko na sa bawat turo ko, ang alaala ni tatay ay mananatiling buhay, hindi sa nasunog na papel,
kundi sa kanilang mga kamay. Sa malayo, nakikita ko ang mga bangka ng aming kooperatiba na sabay-sabay na pumapalaot. Wala na ang takot sa pangungutya. Wala na ang anino ng isang Don Carlos na nagdidikta kung sino ang dapat mabuhay at sino ang dapat magutom. Ang aming munting barangay ay muling nabuo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tiwala na dahan-dahan naming muling itinayo mula sa pagkawasa. Tiningnan ko ang aking mga palad. Nanatili itong magaspang, maitim, at puno ng mga kalyo. Ngunit sa pagkakataong ito, kapag tinitingnan ko ang aking mga kamay, hindi na kapaguran ang nakikita ko. Nakikita ko ang kalayaan. Ang mga kamay na ito ang nagpatumba sa mga dambuhala. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa aking pamilya. At ang mga kamay na ito ang humawak sa aking dangal nang walang sinumang makakaagaw muli. Minsan, kapag gumibisita ako kay nanay sa aming bagong kumpuning bahay, nakikita ko pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata kapag naalala niya si Tomas. Hindi madaling kalimutan ang isang anak, at hindi rin madaling kalimutan ang isang kapatid. Pero ang katarungang ipinaglaban ko ang naging pundasyon para makatulog kami ng mahimbing sa gabi. Alam na ang bawat butil ng kanina aming isinusubo ay galing sa malinis na pagpapagal. Ang soledad ay nangangahulugang pag-iisa. Noong simula, pakiramdam ko ay mag-isa ako sa gitna ng malawak na karagatan ng kawalang katarungan. Pero ngayon, habang pinapanood ko ang mga biyuda na nagtatawanan habang nagbibilad ng kanilang mga ani, narealize ko na ang pag-iisa ko ay naging lakas para pagbuklurin ang lahat. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang amoy ng alat at sariwang hangin. Ang dagat ay hindi lang basta tubig, ito ay salamin ng ating buhay. May bagyo, may lason, at may mga alon na susubok sa ating katatagan. Pero hanggat marunong tayong tumayo at lumaban para sa katotohanan, lagit-laging may darating na bukang liwayway. Ako si Milagros Soledad. Isang babaeng mangingisda. Isang anak, isang ina sa aking mga pamangkin, at tagapagtanggol ng aking pamilya. Maaring itaboy ako ng tao, saktan ang aking damdamin, at subukang nakawin ang aking pangalan. Pero ang dagat ay kailanman hindi ako itatakwil. Dahil sa dulo ng lahat, ang aking dangal ay kasing lalim at kasing lawak ng karagatang ito, hindi matitibag, hindi mauubos, at magpakailanman ay malaya. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang huling alon na humalik sa aking mga paa, bitbit ang lahat ng pasasalamat ng isang pusong sa wakas ay nakatagpo na ng tunay na kapayapaan.